Para ma-differentiate natin ang heat exhaustion or heat stress sa heat stroke, kailangan nating maintindihan na yung dalawa ay parehas nakasama sa tinatawag nating heat-related emergencies. So, ibig sabihin ito mga kondisyon na dulot ng exposure sa matinding init. Mula sa simpleng pagkahilo hanggang sa pagkawala ng malay, ang heat stroke ay hindi dapat minamaliit. Ayon kay Dr. Amado Flores III, Emergency Specialist sa Makati Medical Center, kapag ang heat stroke ay lumala, ito'y nagiging katulad ng isang brain attack o stroke. So, pag sinabi natin heat stroke, yung pinaka-common na neurologic manifestation, very similar sa tinatawag nating brain attack or stroke. So, pwede siyang magkaroon ng alteration in sensorium, behavior, pwede magkaroon ng pagkabalisa, irritable, mawalan ng malay, pwede magkumbulsyon, at pwede magkaroon ng hallucination. Dagdag pa ni Dr. Flores III, hindi lang utak ang naapektuhan, kundi lahat ng selula sa katawan ay nagdurusa sa sobrang init na maaaring magdulot ng matinding pinsala sa puso, baga at bato. Because ang naapektuhan ng extreme temperature is all the cells of the body, other organs are affected. Pwede maapektuhan ng puso kasi pag ikaw ay nabibilad sa matinding init, pag nag-vasodilate, ang gagawin ng puso, bilisan ang tibok ng puso para mag-compensate sa daloy ng dugo at oxygen sa katawan. Pwede magkaroon ng cardiac arrhythmia o yung maling pagtibok ng puso, pwede magkaroon ng heart attack. Pwede niya rin maapektuhan ng ating kidneys saka ang ating liver. Sa panahong lalo pang umiinit ang klima, mas mahalagang maging alerto sa mga peligro ng sobrang init sa ating katawan. At para sa iba pang impormasyon ukol sa heat stroke, tunghayan ang programang Doctors on TV this Sunday, 7 a.m. only here at UNTV. Kitchi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.